Napakaganda. Yes, opo. Hello. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat, sirs and ma'am, and sa mga nanonood po at nakikinig po dito sa ating Chillax program po sa DZME office. Dahil today is International Day of eliminating or ending violence against women. So yung makakausap natin is very powerful motivational speaker. Empowered Police women. corporal, singorist. Dancerist niya. Hindi. Dancerist. Pwede. Baka. Oo. Motivational speaker, tsaka awardee. At saka balita ko na nag-guest na to sa iba't ibang mga palatuntunan. Balita mo lang? At sa radyo. Tama yung nabalitaan balita ko, mo. sumali din to sa tawag ng tanghalan kasi ang galing nito kumanta eh. Magkakilala kaya sila ni Oliver? Na, yun nga, bukod sa pagiging single parent, Ina-advocate din niya. Oo. Ina-advocate din niya yung elimination. Kahalagahan ng karapatan ng kababaihan. Yes. Po'y kinakabahan, isang karangalan po ito. na makasama namin kayo ngayong hapon. Makapanayam ngayong hapon na yun. Yeah. So bilang police corporal po, ano po ba yung karaniwang ginagawa natin sa araw-araw? Police po yan, as you can see, na naka-assign po sa Police Community Affairs and Development Group. So ang aking pong function or tasking po is more on community activities po yan. Sa part po ng PNP, kami po yung unit na nagbibigay ng mostly na nakikipag-engage po sa community para mas tumibay po ang ugnayan po ng ating kapulisan at ng ating community. Ano po yung nasa likod, yung story about the award po na natanggap natin? Pagkilala kasi sa aming pagsasaliksik, kayo po ay recognized as Gawad Filipino Awardee for being one of the 100 most empowered women. A well-deserved recognition for her hard work and dedication. Ano po ba yung story behind that? So yun po na-discover po tayo ng isang prestigious award-giving body which is yun nga yung Gawad Filipino. Through social media po, yan nakita po kasi nila yung mga post ko and yung advocacy ko kasi is women empowerment. At isa rin po ako motivational speaker. Yung inyong lingkod po, ako po ay dating battered woman. O yan, biktima ng domestic violence po. Kaya naman hindi naman sa ginamit, no, naging inspiration ko yun, motivation ko yun, para i-share din sa mga tao na kung nakakaranas kayo ng ganun, kaya-kaya nyo makabangon. So yun po, yung story ko. Isa po akong single parent niya for 7 years. Ayun, oo. Dahil nabanggit nyo nga po na isa ho kayong single parent, paano nyo po napapagsabay yung pagiging single parent at pagiging pulis? Bata pa kasi yung anak ko, no? Pero paunti-unti, pinapaunawa ko sa kanya yung sinumpaang tungkulin ko. Yan. Para naman sa magandang kinabukasan niya po yung pagiging pulis ko din, aside sa nasa puso ko talaga yung pagsaserve sa bahay. So it's just time management lang po talaga. And yun nga, kailangang maunawaan niya na ito yung sinumpaang tungkulin ko, na priority ko po yung bayan bago po sila. Kaya alam ko naman na paglaki po niya, yung maunawaan niya rin. So, yun. Bayan muna bago sarili. Yes. Tsaka hindi lang yan kasi ginagamit din ni Corporal yung social media as a tool para maging ma-motivate at makahikayat sa mga kababayan natin, no, para maging isang mabuting mamamayan. Katulad niyan, 'di ba actually pinili natin kaninang video, isa 'yun sa mga nag-viral na video. 5 million views and more sa TikTok, no, ma'am? Sa YouTube. YouTube. Talented, very talented si Sa ma'am. Facebook po. Facebook and nasa YouTube din po tayo. Tsaka para sa kaalaman ng lahat, si ma'am po ay isa sa mga anchor or may segment siya dun sa program ng PNP, yung Police News Network. She was featured. Featured. Na-featured si ma'am. Yung buhay ni ma'am ay na-featured sa Police News Network. Ito yung program ng PNP. Sa UNTV, I think, yung program na yun. Ngayon po ba, ma'am, marami pa rin po kayong guestings. Yung mga gustong makarinig ng motivation speak from yung natin, since based po sa story nyo, kayo po ay naging isang biktima rin. Naging isang, diba sa kanina sinabi ni ma'am, naging battered, siya, no, na biktima. Ayun ma'am, ano po yung maipapayo nyo para doon sa ating mga kababayan na nakararanas din ng same experience as you, pero
sila, parang nagkakaroon sila ng Takot na of fear magsalita na or magsalita. Oo. magsumbong sa mga kinauukulan. Para sa ating mga kababaihan na kasalukuyang nakakaranas po ng abuso yan sa kanilang mga kinakasama. Huwag po tayong basta manahimik lang. Tandaan po natin, may batas po tayo. Yan yung sa VAUSI nga. 9344 or sa pinakamalapit na barangay yan, pwede po kayong lumapit po doon. Pwede rin kayong ma-issuehan yung partner nyo ng BPO, yung Barangay Protection Order. Yan, binibigay po yan 15 days higit. Yan, para hindi makalapit po sa inyo, hindi kayo masaktan ng mga kinakasama nyo or ng partner nyo. Or kung talagang hindi na mapag-usapan pa yan, pumunta po kayo sa pinakamalapit na police station sa ating women's desk po doon. Aasistehan po kayo ng ating mga kapulisan po doon. Yan, para malaman nyo po yung mga step-by-step process na gagawin, para malaman nyo rin yung karapatan nyo, no? Huwag po kayong manahimik, yan, matuto po kayong lumaban, ipaglaban nyo yung karapatan nyo. Huwag kayong magstay sa sitwasyon na alam nyo kayo yung lugi, kayo yung nahihirapan. So, pag-usapan kasing domestic violence talagang tagos po sa akin, lalo naranasan ko, no? So, yun, pag sinasaktan kayo, pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay o nasasakupan nyo na barangay or sa police station, sa women's desk para ma-assistihan po kayo ng ating mga kapulisan. Okay. Kahit po ba ito Tandaan nyo po, yan, ito lang last. Tandaan nyo po na malawak yung mundo para magstay kayo sa isang tao, no? Ang mundo para mag-stay sa isang tao. Tama. Sige, Joanna. May tanong ka ba? Counted po ba yung sinasaktan ka lang through words? Verbal abuse. Yes. Pwede po siyang ilapit sa barangay. Yes po. Pasok po siya sa, Ground zone. sa pagiging emotionally, abused, no? Pasok po siya psychologically. Yeah, O kaya yung mga sinasaktan ng kanilang mga may bahay or asawa, wag po kayong matakot na magsumbong kasi napakadali na lang po magsumbong ngayon. Punta lang kayo sa barangay, sa VAUSI. Yung proseso po, mahaba po ba ito or may action po agad pag pumunta sa barangay? Yes, wala naman po talaga ng kaso or pangyayari is may proseso po. Yan. Basta i-assist po kayo ng ating kinauukulan when it comes po sa ganyan. So, balik naman po tayo sa pagiging single mom. Meron po bang instance na naghahanap si daughter at paano niyo po nasasabi sa kanya na ako na si mommy at ako na si daddy at the same time? Kasi marami pong mga single parent na nanonood sa atin na possible na para makakuha ng inspiration from you. So, yun po, gaya ng sabi ko, habang bata pa siya, unti-unti pinapaunawa ko sa kanya yung situation namin na iwalay kami ng daddy niya, na ganito, ganyan. Yung bata naman po, matalino, nakakaunawa. Grabe. Pinupunan namin siya ng pagmamahal para mas maunawaan niya yung sitwasyon, para hindi na siya mas magtanong po. And yung father naman niya, kahit pa paano, nagre-reach out naman po. Ginagampanan na yung tungkulin as father. Bali, ang katuwang po natin sa pagpapalaki kay daughter is family. Kuha niyo yung talent niyo from your dad, yung talent sa singing at saka yung pagiging sa serbisyo dahil police din si daddy. May family history ng pagiging yes po. Nagmana ako sa father ko, which is nasa service din po, no? Yan, 3 years old pa lang kumakanta na ako kasi nakita ko siya sa tatay ko. So, hindi po natakot yung nanakit sa inyo? Tatay O ko, na police. nasa linya kayo na may tatay po kayong polis? So, hindi po natakot yung nanakit sa inyo? Na may parent Yung care police? yung ex-husband ko, Yeah. kasi yung nangyari sa akin na abuso, hindi ko siya sinabi sa family ko kasi ayoko siyang masira nung time na yun. Nalaman na lang nila nung hiwalay na. So, ano po yung Ganun ko natutunan siya natin doon? Natutunan ko doon sa part na yun, kapag inaabuso ka na kailangan bumoses ka. Hindi pwede yung magtitiis ka sa ganong situation. Yeah. Yung nangyari kasi sa akin, ginawa kong motivation. Ginawa ko talaga motivation yung ginawa niya sa akin. Kaya po, ganito, nandito ako ngayon sa akong nasan.
So, mensahe na lang po para sa mga Manonood natin. mm-mm. Nakikinig sa atin. Last message niyo po para po dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin. So yan para sa ating mga nakikinig at sa ating mga manonood po dito sa DCME 1530. Yan, siguro yaano ko na lang sa naging journey ko po sa buhay. Kung may pangarap po kayo, pagsumikapan nyo, yan. Kasi matutupad at matutupad nyo po yan kung pinagtyagaan nyo matutupad yung pangarap. And hindi natatapos yung buhay na dahil lugmok ka ngayon. Makakabangon at makakabangon ka basta may Diyos po tayo, may pamilya po tayong nagmamahal sa atin. Thank Yun you po, po. Sir Sedma. Thank you Ayun. po, Maraming Corporal. salamat. Maraming Corporal. salamat po. Okay. Maraming salamat. Oo, naging challenge sa atin ang linya kanina pa. Pero maraming salamat po. At Isang At karangalan. napaunlakan niyo po kami dito sa aming Oo. palatuntunan. Maraming salamat po, Corporal, at ingat po kayo. Apo. Mabuhay po kayo, Corporal. Yes po, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan. Mm-mm. Si Corporal